So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Skygo Baliwag branch. So yun o, hiring sila. So update ko na lang kayo later. So nandito tayo ngayon para sa update dito sa may Skygo Duke 110. So para sa lahat ng mga gustong kumuha nito, nandyan sa description box or nasa dulo ng video, or madalas kong nang nilalagay sa dulo ng video yung price at yung contact number dito sa branch na to. Ayos na ayos yan. So yun nga, no, isa sa mga masasabi ko na matipid dahil nakausap natin yung may-ari nung Duke na kulay red. Ito, pakita ko sa inyo yung kulay red. Ayan, may kulay red sila rito. At nakausap ko yung may-ari nun. Sobrang tipid niya. Sa 1 litro ay ang biyahe niya 35 kilometers papunta, pabalik 35 ulit, no? So 1 litro lang yun. So syempre masasabi natin na tipid kung tutuusin, di ba? 1 liter tapos 35 kilometers tapos 35 kilometers ulit. So ilan yun? 70 kilometers sa 1 litro. What the? Oh, Wala na, ang saya ko na. oh my god. Di ba? So ayun. So legit naman dahil nga bagong-bago lang din yon yung motor niya. So parang mga 1 linggo pa lang daw at nasubukan niya yung tipid. So trinay niyang magpagas ng 70 pesos. Ayun, may natitira pa, no? Nga 110cc yung konsumo nito, talagang matipid siya. Pero depende yan sa inyo kung paano kayo mag throttle, di ba? Yung laro ng throttle nyo. So gusto ko kayong i-update para dito sa motor na to. Meron silang available dito na kulay blue. Dalawa lang naman yata yung nakita kong kulay nito, yung kulay red na decals tapos black yung combination. Maporma din yung motor na to. Makikita natin dito may aggressive din yung kanyang style. May mga pa-sharp, pa-edge at puro kanto yung motor din na to. So meron din siyang hawig, medyo smash or wave type yung datingan nito. So yung kanyang headlight is halogen bulb. Yung mga upgrade na gusto ko sana mangyari kay Skygo is mag-upgrade sila dito sa headlight. Medyo pormahan pa nila, mas paangasin pa nila. Tsaka maraming motor na nilalabas si Skygo. Sa ibang bansa kasi, si Skygo kumukuha sa Lifan. No, kung familiar kayo sa Lifan, is magaganda na yung mga motorcycle na nilalabas nila ngayong taon na to, no? Dating natin dito sa baba, meron siya ritong 2 bolts. So pwede kayo maglagay dito ng mini driving light at pwede kayo maglagay dito ng basket. So dito ay glossy at meron siya ritong matte finish. Ganda rin ng mga paint job at yung kanyang decals. Hindi siya masakit sa mata, hindi rin siya sabog. Okay siya para sa akin, no? Para sa akin lang naman. So ayan, oh, meron siya ritong kulay white, kulay blue, tapos may Duke na 110 na nakalagay. Yung signal light niya, halogen bulb din yan. Meron siyang LED rito na park light, and meron siyang chrome yung kanyang style dito. And aggressive, yan, may mga pa-sharp design yan dito. Front fender flexible din, no? Tapos yung kanyang clearance dito maliit-liit lang. And meron din yan extension. Ganda rin ng finish na to, matte finish, and yung texture niya kakaiba din. So air cooled, Euro 3 na rin to, 110cc. So yan, naka-telescopic fork. Maganda rin yung kanyang paint job dito. Gusto ko dito kay Skygo, hindi siya katulad ni Rusi na napakadaming decals. Ito talaga pinag-iisipan na yung decals, ano? Hindi ko naman sa sinisiraan si Rusi, pero ang ayoko lang talaga doon is sobrang dami nilang decals madalas, no? Lalo na sa mga small displacement nila. So ayan, naka-wide spoke. Maganda rin yung tires nito, tube type. Ang size nito is 70/90 by 17. Naka-wide spoke siya rito. Yuanqing yung kanyang brand. Naka-disc brake at naka-dual piston caliper. Malaki-laki din, oh. Ganda rin ng finish nito, ganda rin ng kulay niya. Dito naman sa side na to, dito is wala siyang takip.
no? Pero kung gusto niyang palagyan, pwede naman siguro medyo tatama lang siya rito sa makina niya. So maliit-liit lang din yung kanyang makina, tapos carb type din to. So dito sa side, meron siyang pa-sharp design dito. Ito yung kanyang makina, kickstart niya. Simpleng simple lang, pero ang ganda ng kanyang finish dito. Pati yung finish ng pintura dito sa may makina. So ito, merong naka-engrave dito or naka-emboss na Skygo tsaka yung logo nila. Yung kanyang rear brake pedal, napaka-smooth. Ganda rin ng metal na ginamit, ganda rin ng paint job dito. Pulido yung pagkaka-paint dito, hindi masyadong, alam mo yung tinipid. Ito maganda yung finish nya. Tapos malapad-lapad din yung tapakan na ito. Smooth lang din. Tsaka hindi siya masyadong pang tricycle yung design ng kanyang rear brake pedal, di ba? So yung kanyang foot pegs, ito makakapal-kapal yung rubber, hindi siya napip-flip. Okay din yung finish dito, ganda rin ng metal na ginamit. At yung kanyang elbow, ito medyo manipis lang, tapos pahaba siya. And kagandahan dito, yung kanyang exhaust cover, stainless or metal na to. Yan, konting punas lang, ganda na siya. So ito naman yung kanyang alloy na ginamit para sa passenger foot pegs. Uy, smooth lang oh. Ganda ng foot pegs na ano niya, ginamit dito. Then meron din siyang lock, hindi siya basta-basta bumababa. So makapal yung rubber na ginamit dito. Medyo ano lang talaga yung design niya. Sabagay, sakto lang naman to dito sa motor na to, yung design nito. Okay, so yan, mapapansin natin dito yung Skygo, yung Duke at yung 110, magkakaiwalay pa sila. Yan, ito yung decals kasi to, diba? So dito sa part na to, wala siyang side pocket. Meron siyang parang carbon fiber finish dito, mula rito sa may handlebar pababa. And matte finish na to, na may pagka flat yung kanyang pintura. So dito glossy, tapos meron siyang decals dito. Open naman to, dahil pwede kayong mag-adjust dito nung kanyang carb. Yun. Dito naman, naka-standard swing arm, ganda rin. Medyo manipis-nipis lang. Yung kanyang shock dito, naka-dual shock naman, adjustable, at chrome yung kanyang kulay. So naka-drum brake, powered spoke, U-winching din yung kanyang tires. Ang size nito is 80 by 90 by 17. Medyo manipis-nipis lang yung kanyang tires, diba? So ayan, sa grab bar nya, para siyang mayroong carbon fiber finish. Yan, ganda rin ng kanyang design dito. Ito naman sa kanyang tail light, halogen bulb, pati yung kanyang signal light. May reflector dito, medyo manipis lang yung kanyang rear fender, pero flexible naman yan. Ayan, oh. Nice. Pero sana dito sa kanyang tail light is ano rin sila, LED, kahit itong tail light lang. Tapos yung kanyang signal light, kahit bulb type, okay na yan. Yun yung mga upgrade na gusto nating mangyari. So dito may susian pa rin para ma-open natin yung upuan. Pina-open na natin yung kalabos. At dito ay maliit-liit lang yung sprocket nito. 36 yung size nito. Meron siyang chain cover. Sa makina niya may Skygo na naka-engrave dito. Ito ay 4-speed. Ito yung kanyang shifter. Medyo manipis lang or maliit lang yung tapakan dito, pati rito sa harap. And yung kanyang foot pegs, di rin siya napipflip, same nung sa kabila. So yung kanyang side stand, eto, napansin ko rito may nilalagay silang parang grasa. At least, di ba? Smooth lang, di ba? Yan yung mga napapansin natin dito, eh, ano, di ba? So wag nating hayaan na kalawangin to kasi titigas talaga siya. No? Parang medyo bastos yung sinabi ko na yun, titigas. So yan, yung center stand niya tsaka yung side stand niya, gusto ko yung metal na ginamit niya, makapal, no? So yung upuan niya, eto, sobrang lambot ng foam niya. Yung kanyang leather na ginamit dito, di naman siya ganun ka premium, pero pwede na para dito sa motor na to. Hanggang dito sa OBR niya, yan, malambot tsaka makapal yung foam. Meron din tong helmet hook, dalawa naman yan. Meron din siyang compartment, may takip na yan, no? May cover na, may cover pa. So dito rin nilalagay yung ating battery, para at least meron kayong mapaglalagyan kahit pa paano ng mga basic tools, at least, di ba?
Yung kanya namang tangke, sana meron dito na kahit goma, protection lang para sa gas-gas. Yan lang naman lagi kong sinasabi, di ba? So ito naman yung gantak dito, medyo hiwa-hiwalay siya, di siya katulad talaga ng iba na maganda yung sunod-sunod yung pagkakagantak, di ba? So yun lang napansin natin dito sa mga China brand. So yun, para naman sa kanyang ignition key, stylish din naman, meron din tong shutter lock. Yun, para at least hindi siya masususian, diba? Tapos para ma-open yan, pwede mong gamitin yung susi mo. Yan. So kagandahan din dito sa susi niya, ingay mo naman. Kagandahan din dito sa susi niya, hindi siya basta-basta makokopya, diba? At least ngayon yung mga manufacturer is naisip nila na madalas na nanakaw yung susi, nagagaya yung susi. At least ito, mahirap na tong gayahin, diba? So ganda rin ang kanyang susi, malaki-laki din. So eto naman sa switches niya, mukhang nag-improve na rin si Sky kapag dating sa switches. Di na siya mukhang pipitsugin, mga ganun yung style. So dito, park light nya, headlight, electric starter, and dito sa side, high and low, wala siyang flasher at semi-automatic to. Signal light, busina, and then choke. Iyon. Sa grip nya, makapit din siya. Tapos pwede kayo maglagay dito ng bar and side mirror. Dito yung kanyang lever, maganda rin yung finish, maganda yung paint, makapal yung kanyang lever or yung metal nya. Yan, smooth naman pag pinipiga siya. Yung kanyang throttle, mababaw lang to, oh. At least yun yung mga gusto ko rito, yung mababaw lang yung throttle nya. Namang panel gauge, stylish siya para sa akin, kahit sabihin natin na analog type to. Tsaka ang laki ng number, ang laki ng letter, kitang kita mo, basang-basa mo, diba? Kahit nasa malayo, oh. So dito speedometer, odometer, and dito sa side, signal light, isang blink lang yan. At yung fuel meter nya, neutral hanggang 1 to 4 gear indicator nya. Tapos dito naman yung pag naka high beam. So yan, sakyan naman natin para at least reference ng mga kagaya kong 5'2" yung height. Okay, abot natin to, no? Huwag kayong mag-alala. Pero yan, hindi kasi ako sanay ng semi-automatic. Pagpasensya nyo na, hindi pa ako nakatry ng semi-automatic na motor, pero gusto ko rin sanang itry. So ayun nga, ito pag naka side stand siya, okay naman yung position niya. Pag naka side stand, medyo nakayuko nga lang siya. So check natin, sakyan natin. 5'2", medyo malaki din pala, pero sakto lang, kayang i-manage. Yun, know? Turning radius, nice, malaki-laki din, malawak din. Yung kanyang shock sa unahan, napakalambot, boy. Yan, tas yung kanyang upuan sa, or yung shock niya sa likod, malambot din.